Guys, welcome back to our channel. So guys, meron tayong gagawin ngayon guys. Ito is mga Bluetooth speaker. So Bluetooth speaker yung gagawin natin ngayon, pinapagawa sa atin. So ito muna, ito. So try tayong mag-on dito guys. Try tayong mag-on. Yan. 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 So tumunog na. Ayun. Yan. Yan. So tumunog naman siya guys, kaso lang distorted yung sound. Okay? So yan yung problem niya guys. May power naman, okay naman yung power niya. So ang tanging problem niya guys ay distorted itong sound. Okay? Tingnan naman natin itong isa guys. So malamang sa malamang parihan ng brand ito guys. Yan. Model KTS 1120. Ito parang kamukha lang sila guys. So buksan natin guys. So pinagawa din sa atin ito guys. Yan. Tapos try tayong mag-on. So walang nangyari guys. Yan, walang nangyari. Nag-on tayo. Tapos try tayong mag-plug in. Ito 5 volts. Try tayong mag-plug in ng 5 volts. Yan. So mayroon naman siyang power guys. Ayan kulay pula. So try tayong mag-on. Ayun. So ganun din yung problem niya guys. Hindi nagsasalita yung babae sa loob ng Bluetooth. Distortion pa rin. Mayroong distortion. Try tayong mag-off ulit. Ayan Yan. So yan yung problem niya guys. Okay? So dalawang speaker magkaparehas ng problem. So okay yung power supply niya. Kaso lang yung sound niya is distortion. So kapag ganito guys, kapag ganito, ang unang-unang gagawin mo ay kung saan yung terminal speaker ayusin mo sa pagkabit. Yan yung first move natin. So ang first move natin, dito tayo sa speaker. So yung speaker terminal ayusin natin. So isalpak natin ng mabuti. Itulak natin siya ng mabuti. Tapos try tayong mag-on. So yan yung unang gagawin natin, first move natin. Okay? So yan yung first move natin. So guys, tanggalin natin ito. Ito muna ang uunahin natin. So ang sinabi natin, gagawin natin. Itong speaker niya, ito munang aayusin natin. Itong speaker niya, ang gagawin natin ay itulak natin siya ng maigi doon sa terminal. Okay? So itulak natin siya para magkaroon siya ng contact. So yan yung first na gagawin natin. Okay guys? So skip tayo. Mag time lapse tayo. Tapos na tayo nag-resolder guys. Ayan. Ito, nag-resolder tayo dito sa speaker. Tsaka nag-resolder din tayo dito sa battery. Tapos try tayong mag-on guys. Ayan. So ganun pa rin. Distorted pa rin yung sounds niya. Okay.
So, wala na tayong ibang hinala guys dahil distorted pa rin yung sounds niya. Ito na yun guys oh. Itong audio IC niya. Ito guys, ito. So, itong audio IC niya, ito yung may sira. So, kapag malakas yung volume niya, kapag malakas yung volume, nagkaka-distorted yung sounds. Okay? So, kapag malakas yung volume, malakas yung supply, malakas yung volume ng signal, halimbawa itong cellphone, halimbawa itong cellphone, pag nakakonek na siya dito sa Bluetooth, itong cellphone na to, pag nakakonek siya dito sa Bluetooth at naka full volume ang cellphone na to, mayroon na siyang distortion. So, hindi kaya ng audio IC na tanggapin yung high volume, hindi kaya tanggapin ng audio IC yung high volume dito ng ating source ng cellphone halimbawa. So, kaya nagkakaroon ng distortion. Kaya, pag open natin ganito, yan, open tayo ng ganito, on, yun, nagkaroon siya ng distortion dahil naka-volume yan. So, nagkaroon siya ng distortion yung sounds. Okay? So, yan yung explanation natin guys. Kasi, hindi na natin pinakita siya. Nag-test tayo. Kumuha tayo ng audio tester. Hindi na natin napakita. So, tinest natin siya. Dahil hindi natin napakita dahil itong cellphone na to, itong cellphone na ito ay siyang ginamit natin na Bluetooth signal para maglagay dito ng signal. So hindi natin napakita dahil ang cellphone na to ay ginamit din natin para mag-Bluetooth dito, patugtog. So tapos nag-audio test tayo. Tapos yun na, pag nag-volume tayo dito sa cellphone, magkakaroon na siya ng distortion. Pero pag lower lang yung volume ng cellphone natin, hindi okay yung tunog niya. Okay? So, ang gagawin natin guys ay i-reheat natin itong IC na to. I-reheat. Yung audio IC na ito, i-reheat natin. Tapos, testing tayo. Pag hindi pa rin, wala na tayong magawa guys. Dahil wala tayong audio IC na ganito, pampalit. Wala na tayong magawa. Okay? So, tiyaga lang muna tayo sa reheat. I-reheat muna natin ito. Initin natin ang audio IC na ito. Okay? So, kuha tayo ng pang-init. So, guys, ito yung hot air natin, guys. So, matagal na natin itong binili. Ayan. So, hindi pa natin ito ginamit. Tapos ngayon, gagamitin natin itong hot air natin. Okay? So, guys, skip tayo para hindi na humaba ang video. Okay, so guys, ito yung audio IC nya. So ito yung i-reheat natin. So mag-reheat lang muna tayo dito. So, ito yung ginawa natin guys. Nag-reheat lang tayo. Tapos, itinulak natin siya para madiin yung mga paa ng IC. So, yan lang yung ginawa natin. Nag-reheat tayo. Hindi nakita sa camera guys. Ayan. So, tulak natin siya habang nag-reheat tayo para mas lalong didikit.
So hindi nakita guys. So yan na guys, ayan. So nag-reheat lang tayo itong IC na to. Ito. So ang audio IC na to ay ni-reheat lang natin. So hindi natin siya tinanggal guys. Hindi natin ito tinanggal ang audio IC na ito dahil wala naman tayong pamalit. Okay? So ito na yung last natin na recourse, last na natin na option. Last option na ito, i-reheat lang siya dahil hindi natin ito pwedeng tanggalin. Wala naman tayong pamalit sa audio IC na ito. Okay? So try tayong testing guys. Try tayong mag-testing kung anong mangyari dito sa ginawa natin. Pag wala pa rin, ganun pa rin, wala na tayong magawa dahil wala tayong pamalit sa audio IC na ito. Wala tayong mapagkunan. So, ganun na lang. Hindi na natin magamit pa naman ito. Pwede pa naman gamitin ito. Kaso lang, nasa lower volume lang tayo. Hindi na tayo magsagad ng volume dahil magkakaroon na siya ng distortion. So, magamit pa naman ito guys. Mapapatugtog pa naman ito. Kaso lang, pag nagtaas nga tayo ng volume, nilakasan natin ng volume, kakaroon na ng distortion dahil sa may shorted na ito, posible ang IC na ito. Okay? So yan yung balik natin yung mga tinanggal natin guys, tapos testing tayo. Okay? So yan yung gagawin natin. So tanggalin muna natin itong hot air natin. At last nagamit na yung hot air natin. Matagal na ito, 1 taon na itong hot air natin, hindi pa rin nagamit. So nagamit na natin. Okay guys, so testing tayo guys. Ayan. Testing tayo, mag-on tayo. Yun. Nawala. Balik tayo. Yun. Okay, so yun. So ganun pa rin siya guys. Ganun pa rin siya. So wala na tayong magawa dito guys dahil wala tayong audio IC na pamalit dito. So ganun pa rin siya. Mayroon pa rin distortion kapag naka-high yung volume niya. So guys, wala na tayong magawa. Wala tayong IC na pamalit. Okay? So hanggang dito na lang ang video na to. So guys, magamit pa naman ito. Pwede pa namang magamit ito. Tutunog pa naman siya dahil tinisting natin siya. Tutunog pa naman siya. Kaso lang, hindi na natin pwedeng isagad yung volume ng ating mga cellphone dahil magkakaroon na siya ng distortion. Hindi kaya ng audio IC yung volume ng cellphone natin dito. So buti nga ito yung nangyari sa kanya. Kasi yung iba, pag nag-volume tayo, automatic na magsha-shut off. Mawalan talaga siya ng power. So, yan yung mangyari doon sa ibang experience natin doon sa ibang mga Bluetooth. Sa kanya, kapag nag-raise tayo ng volume, taas tayo ng volume, nagsagad tayo ng volume, ang mangyari sa kanya ay nagkaroon lang ng distortion yung sounds. Pero pag nag-lower tayo ng volume, so ang sounds niya na inilabas ng speaker is okay, walang problema sa Bluetooth na ito. Yung ibang na repair natin, pag nagtaas tayo ng volume, automatic na namamatay ang circuit, walang power. Okay? So guys, hanggang dito na lang tayo. Wala na tayong magawa dito sa Bluetooth na ito. So magamit pa naman ito. Kaso lang, hindi na tayo makasagad ng volume. So guys, maraming salamat sa panonood. See you sa next vlog. Sana nakatulong ang video na to kahit konti lang. Dahil basic lang naman tayo ang itinuturo dito. Maraming salamat guys.